So meron tayo dito Dell Optiflex 790. Pag kinabit natin yung power, naka-program siya ng auto on. Ayan, naka-auto on na siya. Tapos may makikita kang number dito na 13. So ang gagawin natin dyan ay hanapin natin dito sa tatlong memory kung alin yung defective. So tanggalin muna natin yung power. Alisin natin tong isang memory. Tapos kabit natin yung power. Tingnan natin. Ganun pa rin. Alisin natin. Tanggalin natin tong isang memory. Balik natin ulit ang power. And ganun pa rin, may 1-3 pa din. Alisin natin itong isang memory. Alisin natin itong dalawa. So wala na siyang memory. Balik ulit natin yung power. Ayan, bumubukas na siya. Ayan. So subukan natin ngayon. Nag-iba na yung kanyang number. Wala na yung 1-3. So 1 na lang nakalagay. So patayin natin ulit. Nagkaroon na tayo ng initialization. Lagyan natin ng isang memory. Para malaman natin kung alin doon ang memory na sira. Power on. So nag 1-3 siya. So ibig sabihin baka ito ang may sira ng memory stick. Palitan natin. I-reset muna natin ulit. Ayan. Ito natin ulit. Ilagay natin yung ito pong isang memory para malaman natin kung buo pa ba ito o hindi. I-power natin. 1-2. Nag-iba yung code niya. So ibig sabihin malamang sira tong dalawang memory na to. Sige. Subukan natin itong isa. Ayan, power on. Anong code na lumabas? 1, 2, 3. Tingnan natin kung nag-unlock na. Ayun. So ibig sabihin sira yung dalawang memory. So 1, 2, 3. Yung 1, itong 1, 2, 3, walang laman. So subukan natin dito ilipat sa number 1. Oh, gumagana siya. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. So
Yung tatlong slot walang memory. Tingnan natin kung nagna-unlock. Okay, nagna-unlock. Tapos subukan natin yung dalawang memory na sinasabi niyang sira, kung gumagana siya. Power on. One, two. Nagna-unlock pa. Gumagana. So, buo itong isang memory. So, tingnan natin kung sira din itong isa, last one. Kabit ulit natin. Lakas. Tingnan natin yung code. 1, 2, 3, 4. Tingnan natin kung nagna-unlock. Buo din. Ibig sabihin, kabit natin lahat. Yung unang lang muna, dalawa. 1, 2, 3, 4. Tingnan natin kung nagna-unlock. Okay, okay siya. 1, 2, 3. Hindi nagahang. Kanina kasi nagahang siya. Kabitan natin itong isa. So baka linis lang. Nilinis natin siya. Ganun lang, okay na. Power up. Tingnan natin kung nagwa 1, 3 pa din. Nagsa-shutdown. Bumukas ulit. Ayaw tumuloy. So, nung kinabit natin ito, ayaw na tumuloy. So, hiyaan lang natin yung dalawa. Tingnan natin. Yan. 1, 2, 3, 4. Nagna-unlock. So, meaning to sa ito yung sira. Ilagyan natin ng hard drive. Owen, tulungan mo nga ako dito. Ganyan mo lang siya. Kabit natin yung hard drive. Ganyan lang. Steady lang yan. Yan. So, lagyan natin ng hard drive. Para malaman natin ang kung gumagana yung system. Okay. Kabit muna natin ang video card. Pakita mo dito, Kuya Owen, sa side. Yan. Tapos, sige, sasaksak ko na to. Videohan mo to. Yan. Yung power on na. Yan. Tapos 1, 2. Tapos nagna-unlock na. Tapos tingnan natin kung may video. Wala.
Ito sa isang... Ayun, meron na. So, sabi niya, alert, hard drive not found. So, tanggalin muna natin yung power. Palit natin yung isang SATA. Okay, nabidyohan mo nga dito. Ayan, okay na. Tapos, kabit ulit natin yung power. Bukas na. 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2. So, ang merong memory is 1, 2. Tapos, ayun, na-detect nyo na yung system. Ayun, may Windows na. So, may diferensya yung isang memory. Pag kinabit natin itong memory na to, yung nag-freeze. So, ito ang sira. Yan. $4 GB pa naman to. Ito 4 GB din, 8 GB sana lahat to. Ay nasira tong ito. Yan. Tapo na yan. Okay. So medyo mabagal ang startup niya kasi nabawasan ng kalahati yung memory. Tapos ang ginamit pa natin ay old Seagate Barracuda 500 GB na hard disk drive. Kaya matagal siya mag-start up. So gamitan na lang natin yan ng SSD. Tapos bibili tayo ng panibagong memory para malagyan natin yung dalawang slot. Kahit tagto 2 GB para 4 GB magiging 8 GB ulit. So ngayon, meron lang tayong kabit muna natin yung kanyang wireless mouse. Meron na lang tayong 4 GB na available memory. Hindi na siya naghahang. Yun lang nga. 4 GB ang bagal. Dapat nito 8 GB. So, yun lang. Thank you for watching. Till next time. Bye-bye.